Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil ginawa niya tayong kaisa niya. At kung kaisa natin siya, kaisa din natin si Almighty Father. Naging kaisa natin si Almighty Father dahil kay Jesus Christ, siya ang naging mediator. At siya ang ating Redeemer. At yung time na huhulihin na siya ng mga soldiers para iharap sa mga chief priests, sa high priest, sa Sanhedrin, nagpray siya, tayo pa rin ang iniisip niya. Ang kanyang mga followers pa rin ang iniisip niya. Hindi siya selfish. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ sa kanyang pagmamahal. So kung yung time na malapit na siyang ipako sa krus, no, tayo pa ang iniisip niya ngayon pa, na mas lalong sa atin nakafocus si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. At si Jesus Christ, hindi siya taga-mundo na to. At kung yung master natin hindi taga-mundo na to, tayo rin. We are not of this earth. We are not of this world. Saan ang bahay natin? Ang bahay natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Yun ang totoong bahay natin. Sila ang ating totoong family. Kaya kung meron kayong kalungkutan at nag-iisa kayo sa buhay, wala kayong kasama, wala kayong magulang, wala kayong anak, wala kayong asawa, huwag kayong mag-aalala. Dahil ang tunay nating pamilya, yung tatay natin, na tunay na nagmamahal sa atin, kasama si Jesus Christ, sila ang mag-aalaga sa atin. At hindi na tayo malulungkot kailanman. Nung dumating tayo dito sa lupa, no, syempre pinanganak tayo, ang dami nating trials. Bata pa tayo, kakaramdam na tayo ng pain. Nasasaktan tayo, may mga taong nananakit sa atin. Hanggang sa nag-aral tayo, may nakasalamuha tayong tao, ganun pa rin. Hanggang sa pagtanda natin, ganun pa rin. Puro sakit ang naramdaman natin. Emotionally, physically, mentally. Lahat tayo, sira ang buhay. Pero, ang bumuo sa atin, si Jesus Christ, kasi united na tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Sila ang bumuo ng buhay natin. Kaya hindi tayo dapat na malungkot o mangamba dahil meron tayong pinangahawakan in the future. At yun yung inheritance natin, the true treasure, Jesus Christ and the Almighty Father. At makakausap natin ang tatay natin sa pamamagitan ng Holy Spirit na ipinadala ni Jesus Christ para sa atin, para tulungan tayo, para maintindihan natin ang kanyang mga salita dito sa Bible. Ang kanyang salita, itong Bible ay buhay. Ito ang kanyang tunay na salita. Kasi merong mga salita na gawa-gawa lang ng tao. Itong Bible ay buhay. Inspired to by the Holy Spirit, written by the followers of Christ who were inspired by the Holy Spirit. At testimony ng mga tao na naka-experience ng goodness and faithfulness and the love of God. Kaya binabasahan ko kayo ng Bible. Pero pwede rin kayong magbasa on your own. Matutuwa si Almighty Father kung ganon.
So last time binasa natin was John chapter 17. So tinuloy-tuloy natin ayun, no? John chapter 14, 15, 16, 17. So 4 chapters ng John itinuloy natin kasi wala yon sa ibang mga gospel. Wala sa gospel ni Matthew, wala sa gospel ni Mark, wala sa gospel ni Luke. So ngayon, into muna tayo sa Book of John. Balik muna tayo dito kay Mark. So alam naman natin na itong si Mark, siya ay ang tinuturing niya na teacher, si Peter, no? So ito, accounts of Peter to, na may halo ng testimony ni Mark or John Mark. So si Peter wala siyang sinulat, no? Meron pala siyang sinulat. Yung 1 Peter tsaka 2 Peter. Pero itong si John Mark, siya yung tagasulat ni Peter nung mga accounts na nangyari nung inalala ni Peter. So halos magkapareho, no? Kung titignan nyo yung Matthew, halos kapareho ng Mark, pero may mga pagkakaiba pa rin. So basahin natin tong Mark. Isinulat to sa Greek. Yung John naman isinulat sa Koine Greek. Pero yung Matthew isinulat sa Hebrew. Originally. So dito sa Mark chapter 13, i-recap muna natin yung destruction of the temple. Bumalik tayo, di ba? Kasi natapos na natin to sa Mark, natapos na sa Luke, at natapos na sa John. So dito sa Mark, hindi pa natin nababasa. Nabasa natin to sa destruction of the temple, pero yung nung in-anoint siya in Bethany, hindi pa. So i-recap natin tong destruction of the temple, yung pangalawang temple, kasi yung unang temple na pinagawa ni King Solomon ay nasira or sinira ni Nebuchadnezzar. So ito ay pangalawang temple na at sinasabi dito ni Jesus yung kanyang second coming na dapat ang kanyang mga salita ay naipakalat na sa buong mundo bago ang kanyang second coming, para walang masabi ang mga tao na hindi kami na-inform. Okay? Ay, hindi kami na-inform, sorry, ba't kami mapupunta ng hell? Hindi kami na-inform. So, para walang masabi ang tao, wala na silang lusot, kailangan mai-proclaim ang gospel sa lahat ng nasyon or nation. At yun nga ang nangyayari ngayon, no? Kahit na anong language, nata-translate na ang Bible. Sa iisa, si Jesus Christ, siya yung kernel na namatay at nabuhay muli. At yung kernel na yon, dumami yon, nag-multiply. Yun ang nabanggit, di ba, ni Jesus? Natandaan niyo ba yon? Unless ay single wheat. Ano ba yun? Unless ito, John chapter 12 verse 24 up to
26, Very verily I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto eternal life. So si Jesus Christ, ito, siya yung corn of wheat na na-fall into the ground at namatay. Pero, nung namatay, ay dumami ang mga bunga lalo. It bringeth forth much fruit. Nung namatay, nabuhay at nagdagdag ng marami pang mga bunga. So, isa tayo ron sa mga nadagdag na bunga dahil si Jesus is inahalin tulad niya yung kanyang sarili na corn of wheat na namatay pero nabuhay at dadami. Gaya ng mga pananim, di ba? Yung pag nagtatanim tayo, kailangan na namamatay yung seed, di ba? Pag tinanim mo, nabubulok. Or nagkakaroon ng process. Tapos, after some time, tutubo na siya. At yung pagtubo niya, dumadami, nagkakaroon ng mga branches. No? So, si Jesus, ang vine, tapos tayo ang mga branches na dapat na may bunga. So nakikita natin yung Bible, nagko-corroborate sila kahit magkakaiba ang kanilang mga testimony, may iba-iba yung mga nasasabi ni Mark, ni Luke, ni John, tsaka ni Peter, tsaka ni Paul. Lahat sumasakto. At ang pagdating ni Jesus Christ, pag nandun na yung abomination that causes desolation, pag nakita na natin yung abomination that causes desolation, standing where it does not belong, yun na yung panahon na nakablagay din ito sa Book of Revelation, nakalagay din sa Malachi. And, or rather, sa Daniel. Daniel chapter 9 verse 27, Daniel chapter 11 verse 31, at Daniel chapter 12 verse 11. So ngayon pa lang dumadaan na tayo sa tribulation. Hindi nyo ba nararamdaman? Nasa tribulation na tayo. So yung mga war noong unang panahon, tribulation na yon, yung mga lindol, yung mga taong nahihirapan, tribulation na, ngayon pa lang nahihirapan rin tayo, di ba? Tribulation na to, nagdadaanan natin. Natutupad yung nandito sa Bible, yung prophecy sa Bible, yung binanggit ni Jesus. Natutupad. Pero may mga tao na hindi makakaantay at kinukuha na agad ni Almighty Father. Pero darating ang panahon, may mga tao na makikita nila si Jesus Christ. Kung nasa time natin yon or wala sa time natin yon, no? Depende kay Almighty Father. Depende sa Kanya. Dahil si Almighty Father nakakaalam ng oras kung kailan niya pabababain ulit si Jesus Christ. At saka, if he comes suddenly, do not let him find you sleeping. Huwag tayong natutulog. Kung dating agad si Jesus Christ, pagdating niya, dapat hindi tayo natulog. What I say to you, I say to everyone, watch. Ibig sabihin ng watch, gawin natin ang ating responsibility as followers of Christ. Huwag tayong titigil. Yung pananampalataya natin dapat stable, constant. Pati yung pagpipray natin. At pinapractice natin yung turo ni Jesus Christ sa atin. Yun ang ibig sabihin na huwag matutulog. At magbantay. So dito tayo sa Mark chapter 14. Na meron na to sa Matthew, Luke, at saka kay John. Pero babasahin ulit natin.
sa Mark. Now the Passover and the feast of the unleavened bread were only 2 days away. And the chief priests and the teachers of the law were scheming to arrest Jesus secretly and kill him. So nagpaplano na, no, na patayin si Jesus Christ. Wala pa man yung crime na sinasabi nila, meron na agad silang hatol at yun ay kamatayan. So walang justice na nakuha si Jesus Christ. Kamatayan agad ang hatol kahit wala pa mang ebidensya. Dahil ito ay yung nasa prophecy at dahil sila ay ang nag-manipulate na sa mga Pharisees, sa mga high priests, ay ang demon. Pero God allowed it to happen for us. Dahil yung demon, ang gusto niya, manakit, mag-yield ng kasamaan, yung pagkakapako kay Jesus. Pero si Almighty Father, iba ang utak ni Almighty Father. Ang utak ni Almighty Father, it's for our own good. Kaya inalaw niya si Jesus Christ na bumaba dito sa lupa para saktan ng mga tao. It's for us dahil mahal niya tayo. Pero yung demon, iba ang nasa isip niya. Akala niya magpa-prosper na siya. Akala niya magiging successful siya. Kaya nga, di ba, everything works together for good to those who love the Lord. So dito sa verse 2, but not during the festival. Gusto nilang hulihin yung mga Pharisees, si Jesus Christ, pero hindi sa panahon ng festival. Kasi, they said, or the people may riot, baka magkagulo ang mga tao. While he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper. So, kilala natin si Simon the leper. Ang isa pang pangalan niya ay Lazarus. Leper, leper in Greek, medieval Latin is Lazar. So, parang nickname, no, ni Lazarus, ni Simon the leper, yung Lazarus. Tapos, binanggit na yung a woman came with an alabaster jar. So, ang binanggit sa Matthew ay si Mary, at saka sa Luke. Ang pangalan ay Mary, na kapatid ni Simon the leper or Lazar. So, itong si Mary, may dadala siyang alabaster jar with a very expensive perfume. Alam natin yung alabaster jar, kulay marmol siya, pero malambot siya, na para siyang tawas. Madali siyang ukain. Pwede siyang gawing sculpture. Pero mahirap hanapin yung alabaster. Alam niyo ba yon? Mahirap hanapin yung alabaster. Tapos yung alabaster jar, sinira yon, no, ni Mary para lumabas yung oil or yung perfume na nasa loob ng alabaster jar, yung nard, no? Spikenard na perfume. Yung spikenard, galing yun sa plant na galing pa sa Assyria. So, expensive yon, imported pa yon. Pati yung alabaster jar na kinalalagyan ng perfume, imported. So, kailanganing sirain yung alabaster jar para lumabas lahat ng perfume. Dahil sayang yun, gusto ni Mary lahat ibigay kay Jesus Christ. At saka yung spikenard, yung potent siya, pag yung walang halo, pag pure nard, medyo malapot yon. Pag oil, di ba malapot yung oil? Hindi malabnaw, malapot. Kaya para lumabas lahat, kaya nakapasok yung oil sa alabaster jar kasi binutasan yon, no? Binutasan yung alabaster jar, ipinasok doon yung oil.
na spikenard oil or perfume, tapos tinakban yon. Kasi pag hindi tinakban yon, sisingaw yon. Singaw na singaw yon dahil malakas yung amoy nun. Ngayon, kaya sinira yung alabaster jar para lumabas yung spikenard oil or perfume, at yun ay ibinuhos ni Mary sa ulo ni Jesus Christ hanggang paa. Kasi 1 pint yun or kalahating litro. Ngayon lang mahal na yung perfume, no? May perfume ako nakita, mahal. Tumitingin ako ng perfume. Ang mahal na to, ha? Ba't ganitong mahal? Ito, ang binigay kay Jesus Christ na perfume, top of the line, no? Itong spikenard. Kasi pure siya. At yung lalagyan ay imported din. Na parang marmol, pero malambot na parang tawas. At kinakwari siya, minimina siya para makuha. Tapos kukortihan pa ng magandang pagkakakorte. Kaya mahal talaga, no? Kaya, basahin natin, no? A woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Sa ibang book, sa paa inilagay. Kasi from head to toe. Siyempre, pag yung oil inilagay mo sa ulo, tas madami, siyempre hanggang paa yun, huhulog. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why is this waste of perfume?" Sabi ng mga nandun, na mga tao. At isa doon, sa indignant, was Judas. Kasi, hindi naman talaga yung perfume siya nanghihinayang at gusto niya ibigay sa mahihirap. Kundi, dahil mahal yung perfume, gusto niya sana na ibenta na lang, pagkakapirahan. Mukhang pera si Judas. Kaya tayo, pag sinabing mukhang pera, ang isang tao, Judas ka ba? Mukhang pera. Pera-pera na lang lagi ang salita mo. Ikaw ba si Judas? So dito hindi pinangalanan kung sino yung mga tao na nagsabi na sayang yung perfume. Pero sa ibang gospel or sa ibang book, binanggit na si Judas yon. It could have been sold for more than a year's wages. Kasi ang value nun ay 300 denarii. Kasi in a day, 1 denarii ang sweldo ng tao. Nung time na yon. Kaya yung napakamahal nung perfume, no? Kasi 300 denarii, 1 year na sweldo yon. Pinag-ipunan ni Mary yon para kay Jesus bilang pasasalamat niya kay Jesus. Dahil sa napatawad siya sa kanyang kasalanan. Hindi natin alam si Mary kung siya ba si Mary Magdalene or Mary of Magdala. Kasi si Mary of yung Magdala nasa Galilee, bandang Galilee. Ito nasa Bethany. Hindi natin alam kung si Mary na nasa Magdala or nasa bandang Galilee. Umuwi siya ng Bethany. Dahil nga napatawad na siya sa kasalanan niya, hindi na siya naggawa ng kasamaan. Kaya umuwi na siya sa kapatid niya. Yun ang sabi ng mga ibang tao. Pero kasi hindi tayo sure no? Sa mga pangalan. Dahil nga minsan nickname lang ang nilalagay. Dahil ang importante, yung gawa ni Jesus Christ. Hindi naman importante yung pangalan ng tao. Ang nilalagyan lang ng pangalan ng tao para malamang may tao talaga. Pero yung exact name, hindi na importante yun. Dahil importante si Jesus Christ. Sa kanya nakafocus. Balik tayo, no? And a year's wages. And the money given to the poor. And they rebuked her harshly. So nagalit sila kay Mary. Bakit ganyan ang ginawa mo? Sayang ang perfume. Napakamahal niyan. Sana binigay lang sa mahirap. Narinig ni Jesus.
Leave her alone, said Jesus. Why are you bothering her? Bakit niyo siya ginugulo? Hayaan niyo siya. She has done a beautiful thing to me. Ginawa niya ako ng magandang bagay. The poor you will always have with you, sabi ni Jesus. Nakalagay sa Deuteronomy chapter 15 verse 11. Yung mga poor na mga tao, lagi-lagi naman ninyo makakasama. So hanggang ngayon, may mga tao na hindi sila kulang sila sa mga material things, no? May mga taong ganoon hanggang ngayon. And you can help them anytime you want. Pwede natin silang tulungan kahit kailan natin gusto. Sabi ni Jesus. Lagi-lagi niyo sila makakasama. But you will not always have me. Pero hindi niyo ako lagi makakasama, sabi ni Jesus. She did what she could. Ginawa niya ang makakaya niya. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Ang ginawa niya ay binuhusan niya ako ng pabango sa aking katawan bago pa man ako para ma-prepare ako sa aking libing. Dahil alam niya, napapatayin siya. So, itong alabaster, ginagamit din ito, no? Yung alabaster stone, ginagamit din ito sa libingan. Imbis na marmol ang inilalagay nila sa libingan nung time na yon, sa ngayon, marmol ang ginagawa ng mga tao. Kasi same sila ng itsura, no? Pwedeng pakintabin. Pero doon nung time ni Jesus, yung alabaster pwede rin gawing libingan, no? Yung patungan ng tao ng body. Pwede rin. Truly, I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Sa totoo, sinasabi ko sa inyo, kung na kahit saan mang lugar na ang salita ng Diyos ay maipakakalat sa buong mundo, yung kanyang ginawa sa akin ay maikakwento para sa kanyang memory, para maalala siya na siya yung babae na nag-prepare kay Jesus for his burial, na nag-pour sa kanya ng perfume. So kaya ngayon, nababasa natin, alam ni Jesus, advance mag-isip si Jesus yung Diyos natin. Ha? Kasi Diyos siya. Si Jesus Christ. Then Judas Iscariot, one of the 12, went to the chief priests to betray Jesus to them. So, di ba, nirebuke niya yung kanyang mga disciples na bakit ninyo pinipigilan si Mary? O bakit niya siya pinipigilan? Buhusan ako ng perfume. Maganda ang kanyang ginagawa. Napahiya si Judas. May pride si Judas, no? Si Judas Iscariot. Ma-pride siya. Ganun ba? Parang demonyo na ang nasa isip ni Judas. Ganun ba? Kung may mga miracle si Jesus Christ, hindi natin alam kung ano ang nasa isip ni Judas kasi nga, hindi siya nababanggit. Nabanggit lang siya dito, no? Sa bandang huli na. Lumabas yung totoong katauhan ni Judas. Na kahit kasama siya ni Jesus. Kahit mabuti ang ipinakita niya ni Jesus sa kay Judas. Hindi na bago ang kanyang pagkatao. Pera pa rin ang nasa isip niya. May mga ganong followers of Christ. Kunyari, followers sila ni Christ. Kasi, pag sinabi mong followers of Christ, follower ka talaga ni Christ. Pero may mga tao na nagtatago bilang followers ni Christ. Kunyari, followers sila ni Christ, pero ang totoo hindi naman. Kunyari, Christian sila, pero ang totoo hindi naman. Dahil pag Christian ka, yung salita ni Jesus Christ, inilalagay mo sa puso mo. Yung pagmamahal ni Almighty Father na sa puso mo.
So may mga, kahit ngayon, may mga kasama tayo na nagsasabing Christian sila pero hindi na naman totoong Christian sila. Salita lang nila na Christian sila. Pero sa gawa, hindi. Sa puso at isip, hindi. Alam ni Jesus Christ kung sino ang Kanya at kung sino ang mga hypocrites at nagtatago lang sa pagiging salitang Kristiyano. Parang si Judas. So, kaya tong si Judas bumunta na sa chief priest at nakipag-usap. So, diniscuss nila kung magkano ang babayad para sa ulo ni Jesus. Magiging public enemy number 1 si Jesus. At si Judas ang magbe-betray. Sinabi ng chief priest na babayaran si Judas ng 30 pieces of silver para kay Jesus. Napakalit na kabayaran. Para sa Diyos natin. Isang pang-iinsulto. At dahil si Judas ay mukhang pera, pumayag siya. Kahit 30 pieces of silver. Yung pagmamahal ni Jesus Christ. Binigyan niya ng value na 30 pieces of silver lang. At sinabi ni Judas din na bibigyan niya ng sign ang mga soldiers na manguhuli kay Jesus. At ito, basahin natin. They were delighted to hear this and promised to give him money. So he watched for an opportunity to hand him over. Lagi siya nagbabantay si Judas simula ng oras na yon para kunin si Jesus kung anong oportunidad niya pwedeng gawan ng kasamaan si Jesus, ang pagbebetray kay Jesus. Lagi siyang tumitingin kung kailan nag-iisip si Judas, nag-iisip kailan kaya ko siya may papabigay para makuha ko na yung 30 pieces of silver. Gahaman. Si Judas. Gigil na sa 30 pieces of silver. Kaya lagi siya nagtitigil ng opportunity para ibigay si Jesus sa mga chief priests and high priests sa Sanhedrin. On the first day of the festival of unleavened bread, when it was customary to sacrifice the Passover lamb, Jesus' disciples asked him, "Where do you want us to go and make preparations for you to eat the Passover?" Sabi ng mga disciples ng Jesus sa kanya, kasi nga first day yon ng festival of the unleavened bread. So usually the festival of the unleavened bread was celebrated for 8 days. 7 to 8 days. So ito isa kauna. Ano isa kauna? Sa unang araw ng festival of the unleavened bread. So tinanong siya ng disciples niya, kung saan mo ba gusto, Jesus, teacher, na magkaroon tayo ng preparation para sa Passover meal natin. Kasi pang tatlong Passover meal na ni Jesus to. So kung matatandaan natin sa unang bahagi ng mga gospel sa binasa natin, talagang nagse-celebrate sila ng Passover meal. At ginagawa ni Jesus na opportunity yon para makapag-share ng Word of God, i-share sa mga tao si Almighty Father. Dahil pag mayroong mga Passover celebration or kung anumang may celebration na madaming tao sa Jerusalem, talagang pupunta si Jesus dahil maraming tao. Nagtuturo siya sa synagogue.
At sa kahit saang daan, nagpapagaling siya ng mga may sakit. So he sent 2 of his disciples, telling them, "Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you." Punta kayo sa city, no, sa Jerusalem. At makakakita kayo ng isang lalaki na may jar of water na dala-dala. Nakakasalubong nyo siya. Follow him. Sundan niyo siya, sabi ni Jesus. Say to the owner of the house he enters. The teacher asks, "Where is my guest room?" Where is my guest room? Where I may eat the Passover with my disciples. Sa tanong niyo dun sa lalaki, dun sa owner ng house na papasukan niya, kung saan ang guest room na pwedeng kainan. Pwede tayo magsalo-salo. Sabi ni Jesus, itanong nyo dun sa may-ari ng bahay. He will show you a large room upstairs. Ipapakita niya sa iyo ang malaking kwarto sa itaas. Furnished and ready. Ibig sabihin ng furnished, may mga upuan na doon, may table na ron, na uupuan sila, na kasya silang lahat. No? Kasi large room. So, ilan sila? 12 disciples, pati na rin si Jesus, so 13 sila. So, malaki yung lugar. And furnished and ready, make preparations for us there. Sabi ni Jesus, doon kayo gumawa ng preparation, no? Ano ba yung mga preparation? Bibili sila ng wine, maghahanda sila ng wine, saka ng bread na ihahanda. Kasi pag Passover meal, yun ang hinahanda. Tapos merong, ano pa ba yung hinahanda pag Passover meal? Marami sila na hinahanda pag Passover meal. Pero yung tinapay dapat, pag Passover meal, ay walang yeast. So he sent 2 of his disciples, telling them, "Go into the city, and a man..." So itong 2 disciples na to, no? Ito ay si John at saka si Peter. Binanggit, no? Binanggit sa book of John. The disciples left, went into the city, and found things just as Jesus had told them. So they prepared the Passover. So, syempre, nakakapag-prepare sila ng Passover dahil meron mga tao na nagbibigay sa kanila ng offering, na ngayon si Judas ang may hawak ng pera ng offering. Siya ang treasurer. Napaka-ironic, no? Kung sino pa yung gahaman, siya pa yung treasurer. Kung sino pa yung magnanakaw, siya pa yung treasurer. Hinayaan ni Jesus. Kasi baliwala sa kanya yung pera. Dahil pera lang yun. Nakawin man niya yun, pera lang yun. Yun ang tingin ni Jesus. Baliwala yun kay Jesus. Ang importante kay Jesus, yung kanyang mga disciples. Importante rin sa kanya si Judas. Mahal din niya. When evening came, Jesus arrived with the 12. So, dumating sila dun sa bahay na merong malaking room sa taas at dun sila celebrate ng Passover meal. While they were reclining at the table, nakaupo na sila, they were reclining at the table eating, he said, "Truly I tell you, one of you will betray me, one who is eating with me." So, kumakain na sila pasalamat na sila kay Almighty Father, nag-umpisa na silang kumain. At sinabi ni Jesus na isa sa kanila ang magbe-betray o magtatraidor kay Jesus, kasama niya na kumakain. They were saddened, and one by one they said to him, "Surely you don't mean me." Sabi ni Jesus, ang mga disciples,
Sigurado naman ako na hindi ako yon, di ba, Lord? Kaya nalungkot sila dahil ang tinginan nila sa bawat isa ay magkakapatid. Kaya nalungkot sila kung may isa man sa kanila ang may magbe-betray. At nalungkot din sila na inisip nila na baka siya o sarili nila ang magbe-betray. Kaya nalulungkot sila. It is one of the 12, he replied, one who dips bread into the bowl with me. Sabi ni Jesus. Sa ibang kay John, ang nakalagay doon ay kung ididip ko yung bread na to at ibibigay ko sa kanya, siya ang magbe-betray sa akin. Ang nakasulat naman dito kay Matthew tsaka kay Mark, one who dips bread into the bowl with me. Actually, lahat naman sila nag-dip ng bread into the bowl with Jesus eh. Lahat sila. Kaya nagtataka sila kung sino ba, kasi lahat naman sila nag-dip. So, natapos lang yung usapan na yon nung na kay John na, nung idinip na ni Jesus yung bread at ibinigay kay Judas. And sinabi ni Jesus kay Judas, do what you have to do quickly. At simula nun, pumasok na kay Judas yung demonyo. Then the Son of Man will go just as it is written about him. But woe to that man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born. Sabi ni Jesus. Mabuti pang hindi na pinanganak yung tao na magbe-betray sa Son of Man. Nakakaawa siya. Malungkot si Jesus dito, no? Iniisip niya si Judas, iniisip niya yung kanyang mga disciples, yung mga mahal-mahal niya, yung mga tao na nakasalamuhan niya. While they were eating, habang kumakain sila, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, take it, this is my body. So, kumuha si Jesus ng bread, hinati niya yung bread, dinivide niya sa kanyang mga disciples. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank from it. This is my blood of the covenant, which is poured out for many. He said to them, truly I tell you, I'll not drink again from the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God. So, dito sa oras na to, na wala na si Judas, no? Pero, bago ito nangyari, hinugasan pa ni Jesus ng paa yung kanyang mga disciples. So, nahugasan pa niya ng paa si Judas dito sa book ni John. Pero hindi kasi nakalagay sa book ni Mark. Pero hindi natapos ni Judas yung Last Supper. Kasi nga, sinabi ni Jesus, do quickly what you have to do. So, yung body ni Jesus Christ, sinisimbolize nun, hindi totoong kanyang body yon, sinisimbolize lang nun na tanggapin natin yung kanyang body. Maging kaisa tayo ni Jesus Christ. Kaya i-ingest natin yung kanyang katuruan. Palaganapin natin sa ating pagkatao. Gayahin natin siya. Yun ibig sabihin nun. At yung wine naman, ito ay yung new covenant na dahil sa dugo ni Jesus Christ. Tayo ay malilinis sa ating mga kasalanan. Sa old covenant, kailangan na pumatay ng hayop at mag-sprinkle ng dugo sa temple. Pero sa new covenant, hindi na kailangan yon dahil dugo na ni Jesus ang ginamit para malinis tayo sa ating mga kasalanan. At yung sinasabi dito ni Jesus na I will not drink again from the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God. Hindi ibig sabihin nito na merong wine in heaven, no?
Ibig sabihin nito, sinisimbolize ito, yung celebration na pagkasama natin si Jesus Christ in heaven, magkakaroon ng celebration. Grand feast. When they had sung a hymn, sa verse 26, they went out to the Mount of Olives. So, wala na si Judas nito, no? Nagpunta sila ng Mount of Olives. You will all fall away, Jesus told them, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. Nakalagay sa Zechariah, chapter 13, verse 7. Lahat kayo ay maghihiwa-hiwalay. Dahil nakasulat, sasaktan ko ang shepherd, at ang mga sheep ay magkakalat, at ay kakalat, magiging magkakahiwa-hiwalay. But after I have risen, pagkatapos kong bumangon galing sa patay, after 3 days, I will go ahead of you into Galilee, sabi ni Jesus. Pero pagkatapos kong risen or mabuhay na magmuli, after 3 days, mauuna ako sa inyo sa Galilee. Doon ko kayo imimit. Ang sabi ni Peter declared, even if all fall away, I will not. Sabi ni Peter, kahit na lahat ay iwan ka or mawala, ako ay hindi mawawala sa iyo, sabi ni Peter. Sabi ni Jesus, truly I tell you, Jesus answered, today, yes, tonight. Tonight, no? After ng kanang Last Supper, umalis na si Judas, gabi na yun. Before the rooster crows twice, you yourself will disown me 3 times. Bago pa man tumilaok ang manok ng 2 beses, i-disown mo ko, i-deny mo ko ng 3 beses, sabi ni Jesus. Sa ibang gospel, wala yung rooster crows twice, no? Sa iba, before the rooster crows, dito kay Mark, nakalagay, before the rooster crows twice. Kasi, ilang beses bang tumitilaok ang manok? Tulok. Take tilok! Isa lang ba yon? Di ba pag naggagad ng manok madami? So sabi ni Jesus 2 beses. Dito sa Book of Mark nakasulat. Hindi naman importante kung ilang beses, basta ang importante, titilaok ang manok. At i-disown siya ni Peter ng 3 beses. But Peter insisted emphatically, even if I have to die with you, I will never disown you. Kahit na mamatay pa ako, pinagpipilitan ni Peter. Hindi kita i-deny. And all the others said the same. Lahat sila, hindi nila i-deny si Jesus, hindi nila iiwan. Lahat. They went to a place called Gethsemane, or Garden of Gethsemane, and Jesus said to his disciples, sit here while I pray. So, iniwan ni Jesus Christ yung kanyang 8, 9, 10, 11. 8 the disciples sa isang lugar lang, no? Sa Gethsemane din. Pero, ang idinala niya ay 3, si Peter, James, at saka si John. Nagdala siya ng 3 as, para mag-testify sa atin kung ano ang mangyayari. Kaya nga sabi ni Jesus, basahin natin, he took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. Malungkot si Jesus Christ, distressed siya. Meron siyang ninenervyos siya, okay? Palpitation, adrenaline rush. So, nagpe-pray siya si Jesus. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death, na parang mamamatay na, sabi ni Jesus, sobrang lungkot ko.
He said to them, "Stay here and keep watch." Manatili kayo dito. A stone's throw away lang, no? Ibig sabihin, kitang-kita lang nila si Jesus, yung tatlong, si Peter and James and John, kitang-kita nila si Jesus. Sabi ni Jesus, dito lang kayo, lumayo lang ng konti si Jesus para mag-pray. Malungkot si Jesus. Going a little further, or farther, he fell to the ground and prayed that if possible, the hour might pass from him. So, medyo malayo-layo ng konti, pero kita pa rin siya ng kanyang mga tatlong disciples na si Peter, James, and John. Nagpe-pray siya na if possible, tanggalin sa kanya yung cup na iinumin niya or na ma-experience niya yung pain na kanyang dapat na ma-endure. Abba, Father. Abba in Aramaic is Father. Abba, Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Sabi ni Jesus Christ, Father, Abba. Lahat ay posible sa iyo. Kung pwede lang tanggalin mo itong cup na may experience ko. Pero hindi ako ang masusunod ko, ang kagustuhan mo pa rin ang masunod, hindi ako, sabi ni Jesus. Napakabait ni Jesus. Nagpapasakop siya kay Almighty Father. Kaya mahal na mahal siya ni Almighty Father. Kaya tayo, mamahalin din tayo ni Almighty Father. Pag magpapasakop tayo kay Jesus, susundin natin yung mga ituturo sa atin ni Jesus. Aalalahanin natin yon sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ipapaalala sa atin ng Holy Spirit dahil tayo ay kaisa ni Jesus Christ. At kung kaisa tayo ni Jesus Christ, kaisa rin tayo ng tatay natin, si Almighty Father. Ito yung prayer ni Jesus na hindi binigay ni Almighty Father. Yung tanggalin yung cup or yung may experience niya na masama, na painful. Hindi binigay ni Almighty Father. Pero hindi nagagalit si Jesus. Tinatanggap niya willingly yung cup na ibinigay sa kanya ni Almighty Father, yung dapat niyang danasin para tayo ay masave. Pero tayo, no, pag may mga pinag-pray tayo, tapos hindi binibigay ni Almighty Father, nagagalit tayo. Sabihin natin walang Diyos. Hindi tayo mahal ni Almighty Father. Yung sinasabi natin, di ba? Pero lahat ng bagay, para sa ikapupuri yon ng pangalan ni Almighty Father. Magiging basta sundin lang natin ang gusto ng tatay natin. Dahil yung gusto ng tatay natin ay para sa ikabubuti natin. Hindi naman para sa ikabubuti niya dahil mabuti na si Almighty Father eh. Nasa magandang place si Almighty Father. He is good. Nasa mabuti ng kalagayan si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. So, tayo ang wala sa mabuting kalagayan para mapunta tayo sa mabuting kalagayan. Susundin natin yung tatay natin. Tsaka si Jesus Christ. Huwag tayo magtatampo kung may mga pinapanalangin man tayo na hindi binibigay. Dahil para yon sa ikabubuti natin. At para sa ikaluluwalhati ng pangalan ni Jesus Christ. And at the same time, para maging matured Christians tayo. Gaya ni Jesus Christ na may pinipray siya na hindi dininig ni Almighty Father.
Lagi ating isipin na mahal tayo ng tatay natin. Hindi niya tayo iiwan. At lahat ng mga bagay ay ginawa na niya para sa ikabubuti natin, kahit na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para may pako sa krus at patayin ng mga tao. Maging grateful tayo lagi. Kung may mga pain naman tayo na nararamdaman, iyak natin kay Almighty Father. Nakikinig si Almighty Father. Nakikinig si Jesus Christ. Nasa sa atin ang Holy Spirit. Kaya walang dahilan para matakot tayo dahil meron tayong pag-asa. Ang pag-asa natin, si Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.